Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Sebastian Fundora kontra kay Turman, na kung saan po mga idols, bagamat nakagawa na tayo ng video nito, kung muna reschedule bunga ng na-injury daw si Fundora. Fight schedule pala nito, March 28, 2026, nagaganapin sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, United States of America. Si Fundora magdidepensa sa kanyang WBC World Super Welterweight title, samantalang si Turman as a World Title Challenger, rank 3 sa WBC. Sa labanan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis, na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado sa naging dihado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans, at marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon dito po sa naturang sagupaan o suntukan. Bagamat ang Dong Sports PH ay naghahayag po ng prediction, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa Dong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Simulan na natin ang ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig, bunga ng ating nakagawian, dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa comparison natin mamaya. Unahin natin sa panig nitong si Torman. Bilang isang professional boxer, may Persimo Cartada si Torman, 31 wins with 23 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, sa puntusan siya natatalo. Sa ngayon may edad na 37 anyos, height 5 foot and 9.5 inches, reach 69 inches, orthodox ang stance, count ratio 74.91%. 74.19%. Baliktad pala ang aking paningin. Inulit ko, knockout ratio ni Turman, 74.19%. Last fight, March 12, 2025. Brock Jarvis po ang kanya nakatunggali. Panalo si Turman by knockout, third round. Unang laban yun ni Turman sa Super Welterweight Division. Eksperyensya o karanasan ni Turman, dating Unified World Champion sa Welterweight Division, WBC, WBA. Mga nakasagupa ni Turman at higit sa lahat, tumalo sa kanya yung laban niya sa ating pambansang kamao noong 2019. Doon natin nakikita kung gaano kadeterminado si Turman, bagamat na-knockdown siya at nasasaktan sa mga suntok ng ating pambansang kamao, pero lumalaban. Oo, lumalaban. At yun lang po talaga ang kanyang talo hanggang sa kasalukuyan. Oo. Skills na to si Turman, boxer puncher to, pressure, defensive, roller, counter puncher style, timing sa pagbato ng suntok, power, accuracy, depensa, lagpas average, durability, may tibay. Oh, may tibay. So sa panig naman itong si Sebastian Fundora. Bilang sa professional boxer, may Persimo Cartada sa Sebastian Fundora, 23 wins with 15 wins coming by way of knockout, may isang talo at isang tabla. Sa kanya nag-isang talo, knockout ang kanyang sinapit. May edad ito na 28 anyos, height 6 foot and 5.5 inches, reach 80 inches, southpaw ang stance, knockout ratio 65.22%. Last fight, July 19, 2025, rematch kay Team Cho, panalo by 7th round referee technical decision or technical knockout, si Sebastian Fundora. Eksperyensya ni Sebastian Fundora. Nasubok ang kakayahan, ang tibay ni Fundora noong 2023. Napalaban siya kay Brian Mendoza, talo siya by 7th round knockout. At ang kanyang comeback fight ay isang world title bout kontra Team Cho, na kung saan po mga kaibigan ay talagang hindi basta-basta katunggali si Team Cho sa panahon na yan. Pero si Fundora ay nanalo po kay Team Cho sa unang laban by majority decision, split decision. Ayan po ang nangyari. So ibig sabihin si Fundora po ay may matinding determinasyon din. Oo, may matinding determinasyon. Mga nakasagupa ni Fundora, Brian Mendoza, Team Cho, Carlos Ocampo, Erickson Lobain, skills. Boxer puncher din po ang galawan nitong si Sebastian Fundora, pressure, defensive, roller, counter style. Masipag sumuntok, epektibo yung jab 1-2 combination nito. Taglay ang power, siyempre, timing, accuracy, durability, marunong man-knockout, pero matindi ang determinasyon. Kung nyo napapansin mga idol, sa kanyang laban kay Brian Mendoza, nakataya doon ang interim WBA o
BC Inter. Basta interim yun na pinaglalabanan nila. Tapos ang nangyari, na knockout si Fundora, comeback fight world title bout kontra Timcho. Oh, yun ang nangyari mga idol. Hindi basta-basta ang pagsubok na nadaanan nitong si Sebastian Fundora. Pero nakabalikwas po. So, ibig sabihin matindi ang determinasyon. At yun nga, sa kanyang skills, boxer puncher. Pero ang problema, mahirap abutan itong si Fundora dahil sa sobrang tangkad. Yun ang kanyang advantage po talaga, yung kanyang height, reach advantage. Hindi po kasi normal ito si Fundora dito sa super welterweight division kasi yung height na 6 foot and 5 inches mga idol, pang ano na yan, pang cruiserweight division. Pero sa korte sa katawan nito si Fundora, manipis. Kaya mga idol, na naimaniho niya yung kanyang sarili. Bagamat sobrang tangkad nito, pero katawan naman manipis po mga idols. Kaya, yun nga, height reach advantage. Pag napanatili ni Fundora ang distansya, yun ang kanyang advantage. Pero pag pinasok siya ni Turman, or mapasok siya ni Turman, doon lalabas ang kakulangan ni Fundora sa distansya. Kasi kung ang ating pagbabasihan sa laban kay Timcho, sa una nilang paghaharap, natatamaan si Fundora. Natatamaan. Early rounds, natatamaan si Fundora. How much more na mas may abilidad, may skills si Turman, ikumpara naman kay Timcho. Mas may galaw si Turman, ikumpara kay Timcho. Sa totoo lang, real talk lang tayo. Oo. Kaso nga lang, isa dito sa ano ni Turman, mga idol, yung kanyang sitwasyon ngayon. Ikalawang laban pa lamang niya sa Super Welterweight Division. Bagamat magandang kanyang ipinakita sa laban kontra Brock Jarvis, pero si Jarvis naman po kasi mga idol, sino ba yon? Hindi naman ganong kilala yon. Kung ang nakalaban ni Turman si Erickson Lobain, ganyan, talaga masasabi natin nasusubok si Turman sa Super Welterweight Division. Pero ganoon pa man mga idol, isang magandang laban po ito. Oo. So, i-detalye na lang natin ang ating comparison. Ranking ng boxer dito po sa Super Welterweight Division, out of 2,398, rank 4 si Sebastian Fundora, rank 5 itong si Turman. Sa bansang Amerika, umabot sa 352 ka mga boksingero lumalaban sa Super Welterweight Division. Rank 3 si Fundora, rank 4 naman itong si Turman. So, lamang ng kaunti sa ranking ng boxrec si Fundora. Pero closed, magkasunod sila eh. Sa titulo na paglalabanan, advantage ulit kay Fundora yan, ng kaunti kasi nga nasa top ranking si Turman which is rank 3 sa WBC. So diyan advantage ni Fundora diyan once na ang laban mo sa scorecard closed fight. Delikado si Turman na pwedeng sabihin lang ng mga hurado hindi naging sapat ang nagawa ni Turman para makapangagaw ng titulo. So yun ang advantage, mga pribilehiyo ng world champion. Ngayon, dadako na tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad, 28 anyos si Fundora, 37 anyos si Turman. Mga idol, lipas na sa prime si Turman. Oo, lipas sa prime si Turman. Ano ang disadvantage doon sa matanda? Tulad ni Turman, sa edad na 37 anyos. Una, galaw. Baka babagal si Turman. Pangalawa, stamina. Baka kapusin. Yun ang problema doon sa may edad na, mga idols. Ang masasabi ng Dong Sports PH, sana nakapaghanda ito si Turman at nasa magandang body conditioning na kayang makipagsabayan hanggang 12 rounds dito kay Sebastian Fundora. Kaya kung nasa magandang body conditioning itong si Turman na kung saan hindi po siya magpipigil, magandang laban to. May kakayahan si Turman dito. Nanilikado si Fundora dahil di po basta si Turman. Sa height po, 6 foot and 5.5 inches kontra 5'9.5 inches. So, malayong agwat sa height. Oo, malayo. Malayo po ang agwat sa height. 8 inches. Sa reach, 9 inches. O 11 inches. 11 inches sa reach ang diferensya in favor of Sebastian Fundora. Bumawi si Turman sa knockout ratio na kung saan umabot sa 74.19%. Knockout ratio ni Fundora 65.22%.
Power puncher si Sebastian Fundora, knockout artist si Turman. Yan po ang pananaw ng Long Sports PH. So magandang laban nga to. Pero comparison lamang sa power si Turman. Bumawi si Turman sa power. Activity fight. Last fight ni Sebastian Fundora is July 19, 2025. Last fight ni Turman, March 12, 2025. So isang taon na hindi napapalaban si Turman. At bukod pa doon mga idol, bago nasundan ang laban ni Turman, sinundan itong si Brock Jarvis. O sinundan ni Brock Jarvis, sino ba yon? Si kung di ako nagkakamali, yung nakalaban ni Ryan Garcia kamakailan lang, si ang pangalan noon? Yung Mexican-American. Yun. Ilang taon yun na hindi lumaban si Turman? 3 years kung di ako nagkakamali. Nag-comeback fight. Hanggang 3 rounds lang ay tinagal ang katunggali. So mga idol, sa papel lang, aktibo si Turman. Pero sa panloob nito, inactive pa rin si Turman para sa Dong Sports PH. Ano-ano ang posibleng maapektuhan doon kay Turman? Inactivity. Sa papel lang kasi siya aktibo eh. Mga idol, pwede maapektuhan dyan ang kanyang buong galawan, which is babagal. Pwede maapektuhan ang kanyang stamina, kasi nga inactive siya sa panloob talaga. Kasi hindi man lang napagpag ang kalawang sa katawan or ring rust nitong si Turman sa laban niya kay Brock Jarvis. Kasi 3rd round lang ang itinagal ng laban. Disadvantage kay Turman yan mga idols. Ganon pa man, dahil si Turman po ay matindi ang paghahanda, ang kanyang preparasyon, so doon pa rin yan sa kanyang body conditioning uuwi kung ano ba talaga ang kanyang maipakita ngayon darating na Marso 28. Pero disadvantage yan para sa Dong Sports PH. Skills or experience. Sa experience po, hindi po sila magkakalayo. Bakit? Luto, hinog si Turman sa welterweight. Si Fundora naman sa super welterweight. So, hindi magkalayo. Ilagay ko sa 50-50 sa experience. Sa skills, 50-50. Kung makapasok, makadikit si Turman, yun ang kanyang chance sa makapagpatama ng mga solido. Ngunit kung hindi makapasok si Turman at mapanatili nitong si Sebastian Fundora ang distansya, doon na delikado si Turman. Oo. So, additional ko, mabagal si Fundora ikumpara kay Turman. So, sana magamit ni Turman yung hand speed, yung liksi na mga galawan. Pero sabi ko nga sa inyo, sa edad na 37 anyos, at bunga pa ng inactivity, paano kung bumagal si Turman? Yun ang problema doon kung bumabagal na si Turman. Yun ang problema. Pero kung ang dating galawan ni Turman ay maibalik yun, sa tingin ko mga idol, delikado si Fundora ang madikitan talaga ni Turman at makapagpatama si Turman ng mga solido dyan. Sa totoo lang, delikado din itong si Fundora talaga dyan. Dahil mas may galaw si Turman ikumpara kay Timcho. Mas magalaw si Turman, mas may galaw si Turman ikumpara kay Timcho. Mas maliksi, mas may bilis si Turman ikumpara kay Timcho. Oo. Pero nandoon pa rin tayo na si Turman may edad na at inactive. Uuwi at uuwi doon ang usapan kasi mga idols. Ganun pa man, hindi ko ilagay sa 60-40 in favor of Fundora. Oo, hindi ko ilagay doon. Kasi baka nga naman, nandyan pa yung hand speed, bilis ni Turman. Yung liksi niya na galawan. Dahil hindi naman ganon kahigpit sa depensa si Fundora, lalo na sa inside fighting. O lalo na sa inside fighting, hindi naman sa ganon kahigpit eh. Matangkad lang talaga, mahirap abutin. Mahirap maabot kasi isipin mo, kulang-kulang isang roller yung tangkad ng kalaban mo. Sa reach, ganon din. 11 inches. Diba?
Kaya ano ako diyan mga idol. Ilagay ko sa 55-45 in favor of Fundora. 55-45 in favor of Fundora. Kung sasabihin nyo sa akin 60-40, okay. Pwede. Dahil sa disadvantage si Turman. Pero yung hand speed ni Turman mga idol, nanalikado talaga si Fundora dyan. Dahil itong si Turman po, hindi rin po basta-basta talaga. Mabagal si Fundora mas mabagal eh. Boxer puncher, so willing sa inside fighting. Yung 1-7, imposible hindi makapagpatama si Turman dyan. Or 1-8. Imposible na yan. Oo, hindi posible na talaga yan. So, llamado dito sa pananaw ng Dong Sports PH si Fundora. Nang kaunti lang. Hindi ko na nilayo. Kasi yung body conditioning pwedeng makuha yan sa ensayo at training at tamang paghahanda eh. Oo. Prediction na tayo mga idol kasi 55-45 in favor of Fundora. Prediction ko dyan, Fundora by decision. Unanimous, majority, split decision. Fundora ako. Sa knockoutan mga idol, kung magawa man ni Fundora ang in-knockout itong si Turman, later rounds. Pero hindi ako ganong kumbinsido. Siguro 11-12, posibleng magawa ni Fundora ang in-knockout si Turman. Dahil yung nasabi ko nga sa inyo kanina, inactivity at yung pagtanda na nitong si Turman. Oo. Pero sa puntusan ako dyan, sa panig nitong si Fundora. Sa panig ni Turman, kasi pabor ako kay Fundora eh. Sa panig ni Turman, knockout win, 1-8. Dahil yun dapat ang gagawin nitong si Turman, ang in-knockout niya itong si Fundora. Kung nais siya makapiho sa panalo. Kasi nga masipag din sumuntok itong si Fundora. 1-8. Ngayon, Kuya Dong Sports, may chance bang manalo sa pamamagitan po ng puntusan itong si Turman? Mga idol, nakadepende po yan sa kanyang body conditioning. Dahil yung lakas, knockout ratio nitong si Turman na kung saan umaabot sa 74.19% consider as a knockout artist, mga idol. Dagdagan pa ng hand speed, liksi na galawan, pwede yan na maging dominante sa laban. So, hindi katakatakang mananalo by knockout kahit sa puntusan si Turman. Nangangahulugan na itong laban na ito ay talagang, kung di man tumadugo, matinding suntukan po talaga ito ngayon mga idols. Oo. Di katakatakang mananalo din si Turman dahil nandoon kay Turman ang liksi, hand speed, power. Kay Fundora naman, bata, matangkad, lamang sa reach, may power. Kaya napakatinding laban, magandang laban po ito mga idols. Hindi ko na gaano pahabain ang video, mga idols. Hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.